45 minutes pa daw bago makarwasyan ang ating Fatmobile. Buti na lang palagi nating dala ang ating Sony at GoPro, kaya naisip kong mag-video at mag-street photography dito sa kalsada ng BF Homes, Parañaque. Ayan, so hindi po nakakalam, taga Parañaque po tayo. Bisitahin nyo ako dito, mag-shoot tayo, lilibre nyo ako. Magastos yun. Ayan. Ang pag-shoot sa kalsada or street photography ang pinaka-paborito kong gawin sa camera ko. Iba ito sa trabaho ko bilang food and product photographer, kung saan lahat ay produced, kontrolado at planado ng maigi ang mga litrato ko. Sa street photography, wala akong idea kung ano makikita ko, kung ano ang kukunan ko. Walang plano, walang pressure. Nabibigyan ako ng pagkakataon para makahinga bilang isang professional na photographer, para pag-initin uli ang passion ko sa photography. Sa street photography, ang tanging taong kailangang matuwa sa kuha ko ay ang sarili ko. Ang proseso ko, walk, look, and shoot. Ayan, maglakad, tumingin, at maglitrato. Nakakuha na siguro ko ng 1,000,000 sablay na kuha sa street photography. Pero okay lang yun, wala namang may pakialam. At yun ang kagandahan dito. Sa street photography, walang bawal-bawal sa akin, maliban na lang kung pagbawalan ako ng gwardiya o ng pulis, di ba? Sir, bawal po dyan, private property po yan, sir. Hindi na ako makikipagtalo. Sa street photography, para sa akin, kahit anong camera or lens pwede mo gamitin. Marami na nagsabi sa akin, Kuya Mon, dapat yung maliit lang na lens. Dapat yung 50mm lang. Dapat 35 lang, Kuya Mon. Dapat halos maamoy ng viewer yung kalsada sa litrato mo. Dapat candid. Dapat suok or straight out of the camera. Walang edit-edit. Dapat limit lang ng 36 shot para feeling mo film. Ha? Para saan yung 250 gig na memory card ko, tos 36 shots lang gagawin ko? Ikaw, trip mo yan, di ba? Okay naman siguro lahat ng yan kung china-challenge nyo yung sarili nyo. Pero para pagsabihan nyo ako at i-impose nyo na dapat yung mga limitasyon na yan sa street photography gawin ko, aba, mag-street photo kayo mag-isa nyo. Joke lang, di ako galit. Pagdating sa lens, as long as nakukuha nyo yung gusto nyong kuha, kahit pakit lens yan tulad ng gamit ko sa video na ito. Ayan, for your information, all the way sa video na ito, naka 5.6 lang po ako. f5.6, aperture priority pa rin. Ngayon, bahala na yung ISO at yung shutter speed, mamili ng speed niya. Yan. But anyway, tulad nga ng gamit ko sa video na ito, na kit lens, okay lang yan. Basta nakukuha nyo yung gusto nyong kuha. Kahit ba 1,000,000mm pa yung lens nyo, pwede yun. Kung trip nyo yun, di ba? Ano ba paki nila? Kung gusto mo namang maamoy ng viewer ang kuha mo, edi kunan mo tae. Joke lang. Sorry sa kumakain. Gets ko naman yung sinasabi nyo, pero wag nyo namang limitahan masyado ang pwede nyo kunan. Kasi pwede naman fine arts ng sa shots nyo, di ba? Ayan, gusto nyo maamoy, ayan, amoy nyo yung tubig kanal dyan sa kuha ko. Pero kayo, trip nyo yan eh. Wala namang basagan ng trip, diba? Pero ano lang, advice ko lang, huwag nyo sigurong limitahan ng sobra yung mga pwede nyong makunan pag habang naglalakad kayo sa kalsada. Kung candid man o post, wala na din kayong pakialam kung ano trip ko. Importante, hindi ako sinuntok nung kinunan ko. Kung mapapaposing ko sila, edi alright. Kung magagalit naman sila at ipapadelete yung photo, edi delete. Hindi na ako makikipagtalo para lang sa picture na yan, diba? Huyo sila sa akin. Huyo ka. Ba't ako makikipagtalo? Magdiretso lang, dami naman pwede kunan dyan eh. Magkipaglalaban yung isang litrato na yun, diba? Pagdating naman sa mga sookist na bawal daw mag-edit, oras na po guys. Oras nang mag-aral kayo mag-edit ng litrato nyo. Ayan, kaya wala kayong mga sariling kliyente. Pero syempre joke lang yun. Ang pikon ay laging pangit. So, sa pag-edit naman, wala namang masama kung edit mo yung kuha mo. Sa'yo naman yung litratong yan eh. Unless assignment, bawal mo daw i-edit, sabi nung boss mo, diba? Pero kung sarili mong litrato yan at ikaw magagamit yan, ikaw magpo-post, ba?
Pakiba namin lahat at ng buong mundo kung gusto mong gawin niyang pink, di ba? Gusto mong gawing pink yung kulay ng tayong kinunan mo kanina. Gusto mong pink, green, violet, rainbow. Gawin namin. Trip mo yun eh, di ba? O kaya kung gusto mo yung padyak lumilipad sa taas ng bulkang Mayon, wala na rin kaming paki doon. Art mo yan. I-enjoy mo yan, di ba? Para sa akin, lahat ng bagay ay interesante sa street photography. Halos wala akong pinipiling kunan. Makita ko ng kulay, kukunan ko yan. May makita akong guhit, pattern o hugis, kukunan ko yan. Liwanag o dilim, shadows, contrast, kukunan ko yan. May makita akong nakakatawa, masaya, nakakainis, or nakakalungkot, kukunan ko yan. Sa photography, natuto kong makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay na madalas noon hindi ko binibigyang pansin. Kapag lumalabas ako para mag-street photography, gustong-gusto ko na wala akong agenda. Ang saya sa feeling ng maglakad-lakad, bit-bit ang camera na hindi mo alam kung ano ang makikita, may encounter at makukunan mo. Para na din siyang simpleng adventure para sa akin. Alin? Dahil sa street photography, mas nakikita ko ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Kahit na sa pinakamaliit na detalye. At masaya akong ibahagi ito sa pamamagitan ng lente ng camera ko sa mga litrato na shots ko. Ito ang paraan ko para ipakita at ipagdiwang ang napakagandang biyaya ng Diyos. Ang kanyang biyaya sa atin ng paningin. At yun lang, sana ma-enjoy nyo itong video na ito. Sana ma-enjoy nyo yung mga kuha ko. Karamihan dyan pangit, pasensyahan nyo na lang. Talagang nagpalipas oras lang ako para gawin tong video na ito. Yan. Exercise na din. So ginawa ko lang ngayon, dito naman ako sa opposite side, pabalik dun sa car wash na pipicture. Ayan, wala na rin naman ako masabi dito sa video na ito. Enjoyin nyo na lang. Ayan, God bless you all. I pray for blessings. I pray for good health. And I pray for the Lord's guidance sa inyong lahat. Ayan. Bye-bye. Ano ba yan? Like, share, subscribe, at kung ano pa man yung mga sinasabi ng mga sikat na bloggers, ng mga vloggers dyan na ginagaya natin. God bless you all. Bye-bye.